Yes po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tito Soto, atat na atat po sa impeachment trial ni VP Sara. Ayan. Breaking po, si Jason Sang ngayon lang po ay dinakip po ng NBI dahil po sa fake news o sa maling pagbabalita tungkol po dito sa pagpapakalat di umano ng mga mali o ipinagbabawal na impormasyon. Iyan. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Mali yung akala ko, yung tatlo na tinutukoy na dadakipin. Yung pala ay si Jason sa, ang isa pa pong may kaso si, kung hindi ako nagkakamali, si Ka Eric Celis. At yung isa, hindi ko po alam. At hindi po, no? Biyernes ng gabi. Alam nyo po, bailable po yung kaso na yan. Sana po, inihain man lang, wag lang Biyernes. Kasi po, dahil Biyernes at gabi na, malamang hindi na po siya makapaghain ng bail. Dahil, konti lang. Bakit? Mahina ba ang ating sounds? Mahina po ba yung ating sounds? Mabuti yan, nagsasabi kayo. Para malakasan natin ng konti. Okay. Teka lang, alam din naman tayo. Malakas naman pala eh. Thursday lang ngayon, di po, Biyernes naman. Thursday lang pala. Oo nga pala, Maraming salamat po sa Maraming salamat po sa pagtatama, no? Ayan. Thursday lang pala, kaya may pagkakataon pa po bukas na masyado akong advance. Okay. Holiday ba bukas? Ano ba bukas? May 1, no? Ganun din. Mas malala po to dahil holiday na po bukas. So wala rin po talagang opisina para makapag-bail. So Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo na yung bailable po. Sana naman po senior citizen na po yan si Manong Jason San, no? Talagang hindi, akala ko yun pala. Dahil May 1 walang pasok. Kala ko Biyernes ngayon. Hina ng internet ko. Okay, pasensya na po kayo, ano? Kung sa tingin nyo po ay mahina po yung sounds natin, pakilakasan nyo na lang po. Oo nga, no? Kung sana ipinagpalunis na lang nila, hindi naman po siguro sa bagay. Ang katwiran po dyan, pagka warrant of arrest, wala tayong magagawa dyan kung may warrant of arrest eh. Okay, pag-usapan din po natin, atat na atat po si Tito Soto na magsimula na po yung impeachment. Kahit po yung definition po ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi karakaraka, pinagpilitan po rin po ni Tito Soto yung kanyang sariling kahulugan na ang forthwith po, pagkatanggap niya ngayon, bukas magkukonbine na po sila. Kinabukasan lang ay pag-uusapan na po nila. Ngayon, ang tanong ko lang po sa iyo, Tito Soto, sana ganyan ka rin kabilis sa ibang trabaho nyo. Okay. Thank you very much muna kay Eddie Morcroft na nagbigay po sa atin ng $699. Maraming salamat, Ma'am Eddie Morcroft.
Okay mga kapatid 'no, eto po, pag-usapan na po natin ngayon, talaga pong wala namang problema, may kinaso naman, 'di ba? Wala po tayong magagawa diyan, kinasuhan po si Jason sa ganyan po talaga, eh. Kaya lang ang pangit po ng, dating na yung nauna pa pong mahuli, una pa pong madakip, kailan lang po 'yan, eh. Kailan lang po yang issue ng, tungkol po sa kalusugan ng ating pangulo, 'di po ba? Kailan lang po 'yan. Pero po yung flood control issues napakatagal na pong panahon. Pagdating po sa mga malalaking magnanakaw, wala po silang ano, wala po silang mabilis na aksyon. Pero pagdating nga po, sabi ko nga po, pagdating po sa mga vlogger, napakabilis po ng aksyon ng, mga tao sa gobyerno 'no. Pagka vlogger po, huli agad. Pagka vlogger po o mga maka-Duterteng, kasi basically vlogger na lang din po 'yan si Jason sa dahil nag-retired na po 'yan bilang broadcaster, 'di ba? Talagang, considered na lang po siya na vlogger pero mas mas ano po siya, mas active po siya sa mga pagpo-post sa Facebook kaysa po yung pagba-vlog na katulad ng ginagawa namin yung video vlogging 'no. Mas active po siya sa pagpo-post. Yung marami pong vlogger na mas active sa pagpo-post. Yan po si Manong Jason sa. So, parang napaka-unfair po na napakabilis. Kung titignan niyo naman po, nauuna pa po nagdakpin yung mga vlogger na tumututol sa pagnanakaw sa gobyerno, yung mga vlogger na, bumabanat. Hindi ko po alam kung siya po ay, consultant pa rin sa kasalukuyan. Pero dati alam ko consultant siya. Kung ngayon po, hindi ko po alam kung, tuloy-tuloy yung pagiging consultant niya sa, SMNI. Opo, alam ko po dati. Yung pagiging consultant hindi ko po alam kung tuloy-tuloy pa rin 'yan. Sige, pag-usapan na po natin 'to 'no. Ano po ang take ko riyan, nakakalungkot po kasi ang priority hulihin lagi yung mga yung mga personalidad na bumabatikos sa nakawan. Pero yung mga magnanakaw po, yung lalo na po yung mga malalaking magnanakaw, yung pong mga tinatawag nating, big fish, mga congressman, yung mga talagang bilyon-bilyon po ang ninakaw, nananatili po silang malaya 'no, ni hindi po iniimbestigahan, eh. Yan po ang problema natin, masyadong one-sided po ang batas. Tama po, maaaring tama yung iniisip niyo na ang mga katulad ni Jason sa na mga vlogger, ay, kasalukuyang, baka nakakagawa. Pero ikumpara niyo po 'no, ikumpara niyo po yung, mga nagawa po nilang pagkakamali. In fact, sa totoo lang, sabi ko nga, kung ang usapin pong sinasabi ninyo, kung ang usapin po na sinasabi niyo na kaya niyo dinakip si Manong Jason sa ay dahil, sa balita. Eto kasi, yung sinasabi rito ng, DCRH. Basahin po muna natin 'tong sinasabi ng DCRH ba 'to, Inquirer pala. Kay Tito Soto pala yun. Journalist and former television host Jay Sonsa was arrested by the National Bureau of Investigation on Thursday evening. Kita nyo po, gabi pa, no? Sana kung Thursday, umaga nyo na lang sana, nakapagpiyansa pa. Alam nyo po yun, dapat konsiderasyon na lang sa araw at oras eh. Okay, pero siyempre mamimiloso po yung iba dyan. Yung warrant of arrest, wala pong pinipiling araw, wala pong pinipiling oras. Okay. Cyber libel over case against him for allegedly spreading fake medical records
of President Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Just now, kapapasok-pasok lang po nito, ilang oras pa lang po ang, dumaraan ng madakip po sa bahay niya 'no. Dito po si Manong J. Sonsa sa Quezon City. Kaya po, sinabi rin po ni Matibag, NBI Director, na si J. Sonsa ay inaresto po sa pamamagitan ng arrest warrant mula po sa Pasay City Regional Trial Court. Thursday din, ngayon din po. Ang bilis talaga nilang kumilos pagdating sa vlogger, eh. Kalalabas lang po ng, warrant of arrest, arestado na po agad si Jason Sa. At sa kasalukuyan ay, siya po ay nakadetine o hawak-hawak po ngayon ng NBI. Yung kanyang abogado naman po, si Mark Tolentino, ay papunta na po ron. Okay. It was in February when NBI filed a cyber libel complaint against Jason Sa and another vlogger, Jeffrey Celis o Ka Eric. So titignan po natin yan na ayan nga po si Ka Eric, anytime po meron na rin malamang kasi kung sabay sila ni Jason Sa, malamang meron na ring warrant si Ka Eric. Kasi sabay daw silang sinampahan ng cyber libel ng NBI. Ano po yung take natin dito? Napaka-unfair po nito. Kasi po, sa totoo lang, lalo na kung dito nyo po sila pinagbibintangan. Ako po ganito meron po bang pagsisikap din yung gobyerno, lalo na po yung PCO, nakasama dyan si Auntie Claire, meron din ba naman kayong pagsisikap na talagang maglabas ng mga medical record? Kasi ang sinasabi ninyo, yung mga vlogger na to nagpapakalat ng mga peke o mga yung hindi po, ano yung sabi nila? Mahirap na, mamaya tayo naman. Ayan, no? Allegedly spreading fake medical records. Okay. Sana po, naiiwasan po yan. Kasi ako, siyempre dahil vlogger ako, pro-vlogger po ako. Sana po, naiiwasan po ang lahat ng ito kung maaga kayo nagpapalabas ng mga totoong medical situation ng ating Pangulo. No? Yung pong nagsisikap kayo na maiparating po yung totoong kalagayan ng Pangulo. Nakikita po namin na nangangayayat ang Pangulo. Nakita po natin na ang Pangulo po ay obvious na obvious at umaamin kayo na pumapayat. Tapos mangangatwiran po kayo na kaya payat ang Pangulo dahil iniiwasan niyang tumaba. Ay putya, ang dali lang palang umiwas sa pagtaba, bakit ang taba mo pa rin ba do'n? Ibig niyo sabihin gano'n lang kadali yung pagpapapayat? Kaya hindi po kami makapaniwala, Yung ba naman kayo na naglabas ng medical record, karapatan naman po ng tao na malaman talaga yung tunay na kalagayan. Hindi, kinakailangan pa pong punta ng Supreme Court para po pilitin na dapat tungkulin nyo sa Malacanang na kayo na mismo yung naglalabas ng medical record ng Pangulo para maiwasan po yung mga haka-haka ng mga tao. May tungkulin po kayo niyan, tungkulin nyo pong ipaalam. Lihim, biruin nyo ang sinabi ng Pangulo, kaya siya payat. Ayaw niya raw tumaba, anak ng tinapay naman, no? Ako rin, ayaw ko rin tumaba, Ang lakas naman ng will ni President BBM. Samantalang sa inyo din nagmula yung diverculitis. So, alam naman po natin na may sakit po ang Pangulo. Kaya po sana, kayo na rin po, parang minsan sinasadya nyo pa talaga na hindi magbigay ng tamang impormasyon nang sa ganun, lumagana pa yung fake news.
Oh, imagine ninyo. Tapos ano po yung katulad po niyan, nabalitaan po natin na yung sinabi ng Pangulo na nahuli at nadetine, questionable na po. 'Pag ang Pangulo po ang nagsabi, puwedeng questionable. Mayroon po kayong tungkulin, kayo po mismo, may tungkulin po kayong ipaalam sa taong bayan kung ano po ang tunay na kalagayang medikal ng Pangulo. Kung ginagampanan niyo po yung trabaho niyo, hindi na po sana lalaganap yung mga fake news na gusto niyong palabasin na fake news. Oh, paano po tayo makakatiyak na hindi biktima yung mga vlogger ng fake news? Napakasipag ng NBI. Pero sana po NBI, eto pangarap lang namin, wish naman namin. Sa pamunuan po ng NBI na napakasipag po ngayon na magsalita laban sa kay Vice President Sara Duterte. Mandakip ng mga vloggers. Isa lang po pakiusap namin kung sana gaano kayo kasipag manghuli ng mga vloggers, ganun din po kayo kasipag manghuli ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ang dami pong magnanakaw, lipana. Ang dami pong magnanakaw, patuloy na nagnanakaw. Hindi po pwedeng sipagsibagan nyo rin, makahuli rin kayo ng mga malalaking isda. Hopefully. Okay. Punta na po tayo rito sa, eto po, mayroon po ritong, alam nyo po, itong si Lovely. Kailan lang po pinapakalat ni Lovely na unti-unti na raw pong nagigising yung mga taga Mindanao, dumadami na raw po yung anti-Duterte. 'Di ba? Dahil daw sa kanya. Hindi naman siya nagsabi nun, yung mga ibang vlogger na. Dahil kay Lovely, marami na namumulat sa taga Mindanao, at marami na raw pong anti-Duterte na taga Mindanao dahil po kay Lovely. Kapal din ng ang tulis din ng baba mo, Lovely, no? Okay, eto po, hindi po natin kakampi tong congressman na 'to. In fact, ito po ay kalaban natin diyan sa House of Representatives. Isa po siya member ng Committee on Justice. Pakinggan niyo po kung ano po sinasabi nito ng congressman. Sino na nga 'tong congressman na 'to na taga Mindanao? Okay, pakinggan po natin yung kanyang sinasabi. Fire. Walang boses. Asan na congressman yung boses mo? I'm a doctor. You're from Mindanao. Yes, sir. And you are prosecuting Vice President Sara Duterte. That is a tall order for someone from Mindanao. It's a very difficult position to be in. More than 90% of the people are against it. So, Right. lalo na sa district ko. You're from Mindanao. Okay. Yan po, inamin po ni, sino na nga to? Vice President Sara Duterte. That is a tall order for someone from Mindanao. It's a very difficult position to be in. More than 90% of the people are against it. So, Right. lalo na sa district ko. Okay, eto pong Mindanao lawmaker na nagngangalang, ano na nga pangalan? Ang gulo. Mindanao. Yes, sir. Sabi po niya, ini-interview po siya ni Lacerda, "You're from Mindanao, Bilyonaryo Channel. You're from Mindanao," 'di ba sabi niya. Gaano kahirap na kayo po ay miyembro ng prosecutor Kit Flores. Si Kit Flores po. Ito po ay congressman na taga Mindanao. Ano po ang sabi niya? 90% ng Mindanao ay ayaw na ma-impeach si VP Sara. Ano po yung pinagmamalaki ninyo? Na dahil kay Lovely. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa yung si
Lovely kaysa kay Kit Flores na isang congressman diyan po sa Mindanao. 90% po ng tao sa Mindanao ayaw ma-impeach si VP Sara. Kaya yung backlash daw sa kanila, Vice Chair po ng Justice Committee, si Kit Flores. Taga saan po to, Mang Jose? Ano na nga yung taga saan po siya sa Mindanao? Oh. So may backlash po sa kanila dahil 90% po ng tao sa Mindanao ay ayaw sa na-impeach si VP Sara. So ang tanong, saan kayo kukuha ng boto? Yung mga nagbabalak po na tumakbo sa national level at kakampi dito sa pagpapatalsik kay VP Sara, saan kayo kukuha ng boto sa Mindanao? Bukid nun. Maraming salamat. O, Vice Chair po yan ng House Committee on Justice. Tapos ikaw, Lovely, puta. Non-entity ka dun, Day. Huwag ka masyadong uy, Placido Pilosopo, long time no look. Ang tagal mong nawala. Saan ka naglalalagi? Marami ng aksyon. Hindi ba ikaw ang isa rito, Placido? Inaalam ko kung sino yung isang may warrant of arrest eh. Oh, nahuli na si Jason sa. Tapos si Ka Eric. Sino kaya yung isa? Ang akala ko yung sila Eloy Bugris. Thank you very much muna kay Norberto Fuente na nagbigay po sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Okay. Sana kayong NBI, ganyan rin po kayo kasipag, no? Ganyan rin po kayo kasipag na mag-usig ng mga magnanakaw, yung matotoong magnanakaw sa gobyerno. Kasi ang sipag po ninyo eh. O, ito pa po ang isang masipag. Napakasipag din po. Teka muna. Full blast na nga po pala. Paglabas ko endgame na. Ito po. Full blast na nga po pala itong propaganda laban po kay VP Sara. Sabi ko po sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga survey ngayon. Lalo na yung mga survey na yan, katulad po ng Octa Arts Dancers na talagang patok na patok. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, ito mangyayari. Yung Octa Arts Dancers, masipag po yan dahil bahagi po sila ng propaganda laban kay VP Sara. Huwag po kayong palinlang na number 1 sa kanila yung si VP Sara. Tapos si Leni Robredo, ang lapit na niya kay VP Sara. Saan kumuha ng boto si Leni Robredo? Saan kukuha ng boto yan? Huwag po kayong palilinlang. Ngayon naman po, sabi sa inyo, maglalabasan yung mga survey para siraan. Okay. Ngayon naman, 'di ba sabi ko sa inyo, pagkatapos ng Octars, abangan din natin yung mga tanghere na yan at saka yung mga WR numero na yan. Kalokohan po yan. Huwag po kayong magtititiwala sa mga survey na hindi po natin ganong kilala. Kailan lang po nagsulputan yung tangere at saka yung WR numero na yan. Huwag kayong hindi porket survey, dapat paniwalaan. Tandaan nyo, pumalpak sila nung senatorial election. Hindi po nila napasali yung tao sa kanilang mga kalokohan. Teka muna, yung niluluto ko pala, hindi ko napatay. Okay. Ito po ang sinasabi nitong survey na to na tanghere naman. Majority of Filipino believes allegation of BP Duterte's hidden wealth. Puta, paano kayo kailan lang po yung hidden wealth na yan? Katarantaduhan yung mga survey company kayo. Tigil-tigilan nyo kami ng kasasarvey. Kasasabi lang ng congressman ng Mindanao, 90% ng Mindanao kay BP Sara. Saan kayo kukuha ng boto? Saan kayo kumuha ng majority ng Pilipino? Hindi nyo sinama yung Mindanao? Utot nyo.
Kaya wag po kayong magpapaniwala diyan. Susundan pa po yan ng WR numero. Yan pong tatlo na yan, Tangere, Octa-Arts. Wala po, wag po kayong basta magpapaniwala. Ang mga survey company na sumusulpot-sulpot lang, hindi po dapat pagtiwalaan basta-basta yan. Tignan nyo, majority ng Pilipino daw ay gusto na ma-impeach si BP Sara, sabi ng Octa-Arts. Eto, majority ng Pilipino daw naniniwala na si BP Sara ay may tagong yaman. Ang tindi naman ng magbago ng mga taga Mindanao. Hindi kasali ng taga Mindanao dyan. Congressman na kalaban ni BP Sara na taga Mindanao, sabi 90% ng Mindanao, botante yan ni BP Sara. 90% ng Mindanao, ayaw ng impeachment. Tapos kayo, biglang-bigla, majority ng Pilipino, gustong ma-impeach si BP Sara. Octa-Arts, majority ng Pilipino, naniniwala may tagong yaman. Tangere. Utot nyo. Saan kayo kumuha ng tao? Lahat taga Ilocos. Baka taga Ilocos lang kayo sa survey. Huwag po niyong paniniwalaan yan. Mga survey, putya, sa Visayas. Ibig niyo sabihin, majority ng Bisaya, gusto ma-impeach si BP Sara. Katarantaduan niya. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Okay. Ito po si Tito Soto, atat na atat, no? Pag sila daw po natanggap nila yung impeachment complaint, ang ibig sabihin ng forthwith kay Tito Soto, agad-agad, kinabukasan. Yun po, basahin po natin tong sinasabi ni Tito Soto. Senate President Tito Soto, mula po to sa DCRH, reaffirm that the Senate will promptly convene as an impeachment. Ito si Tito Soto, makapal ang mukha. Talagang nagpa-press con siya para tuligsain yung sinasabi ng Supreme Court. Ano yung sinabi ng Supreme Court? Hindi ibig sabihin ng forthwith ay kaagad-agad. Depende yan sa Senado. Pero ngayon, nagsalita po siya, kasasabi lang po ng Supreme Court na hindi ang forthwith ay hindi ibig sabihin yan agad-agad. Ito naman po ang sinabi niya. Soto said the constitutional term forthwith should be interpreted as immediate action, which for him means convening the impeachment court the day after receipt of the article. Ang kahulugan sa kanya, dapat daw, ang interpretation daw ng forthwith, yung interpretation ni Tito Soto na agad-agad. Yung interpretation ni Tito Soto na ang forthwith daw ay kinabukasan. Ang lupit ng ginamit ni Tito Soto. Hindi niya na lang po sinabi na kung ako po, kung sa akin po yan, sa akin palagay po, no? Sa akin palagay, ang forthwith, ganun pa rin po, no? Mabilisan. Lulusot pa siya, pero ginamit niya po yung salitang interpreted. Kino-question niya po ngayon yung interpretation ng Supreme Court. Ngayon lang po o kahapon, nung isang araw lumabas yung sinasabi po ng Supreme Court na ang forthwith, hindi po ibig sabihin na agad-agad. Tapos kinontra po ni Tito Soto, ang tama daw pong interpretasyon ng forthwith ay convening the impeachment court the day after receipt of the article. Direkta po niyang hinahamon yung kapangyarihan ng Supreme Court na mag-interpret. Alam mo, Tito Soto, ang laki ng ulo mo.
Graduate ka ng One Ball University. Etong mga to, graduate, mga Supreme Court ng Pilipinas to, kataas-taas ang hukom. No? Tapos ikaw, One Ball University ka. Ikaw ang susundin sa pag-interpret. Mali. Dapat hindi mo hinahamon yung interpretation ng Supreme Court. Tamang co-equal kayo. Hindi mo yata naintindihan yung co-equal eh. Co-equal kayo pero may kanya-kanya kayong trabaho, Tito Soto. Ang co-equal lang kayo, Tito Sen, na hindi kayo nahihigitan ng isa. Pero hindi ibig sabihin na co-equal kayo, pati po yung trabaho ng Supreme Court, pantay din kayo. Hindi po. May iba't iba kayong focus sa interpretation ng Constitution, sa interpretation ng mga batas, lalo na po yung mga nakalagay sa Constitution o sa batas mismo. Hindi mo pwedeng sabihin na yung tamang interpretation ay sa Senate President as against sa interpretasyon ng Supreme Court. Mali yun. Iniimbita mo yung gulo. Alam mo kung ang mga taga-Supreme Court, mga sutil, babarahin ka na yan. Huwag kang makialam. Sinabi naman namin sa inyo. Co-equal kayo pero huwag mong pakialaman yung interpretasyon ng batas. Pag nagsalita po ang Supreme Court, yan po ang proper interpretation ng batas. Ibig mo sabihin, Badong, hindi pwedeng magkamali ang Supreme Court? Pwede. Pero hindi po, hanggat hindi pa po ganito po dahil tao lang ang Supreme Court, pwede po sila magkamali ng interpretation. 'Di ba? Pero, eto po yung pero. Ang tamang interpretasyon ng batas sa Pilipinas, yung interpretasyon ng Supreme Court. Kala ko ba Badong pwedeng magkamali? Correct. Pwedeng magkamali ang Supreme Court. Pero ang tanging magtatama sa kanya ay Supreme Court din. Naintindihan nyo? Hindi po pwedeng itama ng Senate President yung interpretasyon ng Supreme Court. Ano po ang interpretasyon ng Supreme Court? Ng fourth with? Ito po, the Supreme Court on Wednesday, April 29, dismissed a petition seeking to compel the Senate to immediately convene as an impeachment court against Vice President Sara Duterte, ruling that the constitutional term forthwith does not require instantaneous action. Dinefine na po yan ng Supreme Court eh. Ngayon, pwede naman sabihin ni Tito Soto na kinikilala ko yung sinabi ng Supreme Court na interpretasyon. Pero, ganun pa man, kahit po hindi nangangahulugan niya na agad-agad, no? Ganun pa man po, gusto ko po pagdating sa amin, sinabi rin naman ng Supreme Court na kami rin naman po ang magpapasya sa Senate, sa impeachment. Kami rin po ang masusunod sa impeachment. Gusto ko po, pagdating po rito, wala naman pong problema, agad-agad naming aksyonan. Ganun po, Tito Soto. Hindi po yung, mali po yung ginawa ninyo na sinabi nyo na ang interpretasyon, ang dapat na interpretasyon, yung interpretasyon mo, mali yun. Mali yung interpretasyon mo. Okay. Once we receive it, we will convene the following day as an impeachment court. O yan po yun. Pero wag mong sabihin na kung ganyan lang sana yung pagkakasabi mo, meron ka pang pinahiwatig na
yung correct interpretation. Hindi ka pwedeng mag-correct interpretation. Okay. Ngayon, may problema ba tayo sa sinasabi ni Soto na gusto niya agad-agad na mag-convene na yung yung impeachment court? Wala po akong problema diyan sa agad-agad na pagko-convene ng impeachment court. Bakit natin po problemahin? Trabaho ng Senado 'yan. No? Ang problema lang, wala naman kaming ibang narinig sa inyo na ganyan kayo kabilis kumilos. Ang dami pong problema ng Pilipinas na dapat agad nyong inaksyonan, hindi nyo po inaksyonan. Halimbawa, nagkaroon po tayo ng oil crisis. Ano po naging aksyon nyo sa oil crisis agad-agad? Meron ba kayong batas na naipasa na swerte tayo kasi nagkasundo na, nagkaroon po na ceasefire silang dalawa. Kung nagkataon po na tuloy-tuloy yung bombahan, meron ba kayo na ipasang batas sa Senado na agad-agad na nagkaroon kayo ng pondo? Halimbawa, yung Bayanihan 1 and 2 ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Meron ba kayong ganun? Yan po ang dapat ninyong aksyonan agad-agad dahil apektado po yung mga Pilipino. O gusto nyo rin lang papanagutin yung may mga kasalanan. Yan pong impeachment, pinapanagot nyo po yung may kasalanan. Ano po ba ang mas malaking kasalanan? Yung nagnakaw po ng 820 billion? O yung meron pong pera di umano na 6.7 billion? Ano po mas malaki? 820 na ang bintang po ay ninakaw? O ang bintang po dito 6.7 billion na na-acquire o naglabas-pasok sa bank account pero hindi dineclare sa salin? Bakit po, no? Bakit po hindi kayo umaaksyon sa 820 billion na ninakaw di umano? At hindi pa po to impeachable ha. Mas mabilis po kung tutuusin. Mas mabilis kung tutuusin na imbestigahan, mapalabas kung sino yung magnanakaw dahil hindi impeachable. Pwera na lang kung Pangulo ang tinutumbok. Pero marami pong Pangulo lang naman po yung impeachable. Tignan nyo po. No? Sa totoo po, pakinggan nyo lang po itong sasabihin ko ha. Focus lang po, focus. Dapat po ang pinakamahirap na paglilitis, ang pinakamahirap po na hearing, impeachment. Kasi ang ini-impeach lang po pinakamatataas na tao. Presidente, Vice President, Supreme Court Justices, mga ombudsman, at member ng mga commissions. Matataas po na tao. Partikular po hanggang Supreme Court. President, Vice President, Supreme Court. Ang tataas po ng tao niyan. Dapat mas mahirap po mag-conduct ng impeachment kaysa mag-conduct ng hearing. Imagine, magiging korte kayo. Yung hearing po, hindi nyo po i-convene yung sarili nyo, hindi nyo po babaguhin, hindi po kayo magsusuot ng ibang kasuotan. As is po kayo bilang mga senador. Kung tutuusin po, mas madali po sana ang mag-hearing sa flood control. Tukoy na natin, wag na tayo hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Mas madali po sana mag-hearing sa flood control kasi una, hindi kayo magkukonbin ng gagawin yung korte yung sarili nyo. Ikalawa, hindi kayo magsusuot. Wala kayong rules na susundan na court rules. Mahirap po yan kung hindi po kayo naging mga judge. Mahirap po kayo mag-convene as korte kung hindi po kayo nakaranas na maging judge. Lalo na kung hindi man lang kayo abogado.
Yan po yung sinasabi ko, espesyal po yung pagiging impeachment court. Kaya po sabi ko, samantalang yung paghihiring po ng Blue Ribbon, paghihiring po ng mga magnanakaw sa gobyerno, mas madali sana. Imagine. Pero kayo po, observer, sa palagay nyo, saan yung mas mabilis yung pagtatrabaho nila? Mas mabilis pa po ang pagtatrabaho nila sa impeachment kaysa sa mas madali sana, hindi napakadali, bura-bura. Mas madali sanang mag-hearing, isa lang yung mga magnanakaw sa Blue Ribbon kasi wala po kayong babaguhin na batas. Wala po kayong babaguhin sa inyong sarili, hindi kayo manunumpa ng panibagong trabaho. Kayo bilang senador, kaya nyo pong mag-imbestiga sana. Ngayon, anong problema mo ba dong? Bakit mo pinoproblema yan? Kaya ko po pinoproblema yan kasi mas malaki na yung ninakaw. Yung binibintang na ninakaw, mas malaki na, mas define pa. Alam nyong magnanakaw yung mga nasa involved sa flood control. Kasi, bakit mo alam nila Badong? Lahat ng tao alam, pag ghost project, ninakaw. Kung ghost project at may kumubra, may nagnakaw. Daan-daang bilyon, mas madaling imbestigahan. Pero, sa mga wordings ni Tito Soto at ni Ping Lacson, mas daling-dali silang mag-convene ng impeachment court kaysa sa pag-imbestiga dito sa malawakang nakawan. Magaganap lang po yan sa ganitong uri ng Senado. Sa Senadong pinamumunuan ni Tito Soto. Mas madali po ang mag-imbestiga sa Blue Ribbon kaysa magsagawa ng maging impeachment court. Alam niyo po ba yun? Pero sa tingin nating lahat, madali nilang makukonbin yung impeachment court. Bakit? Atat na atat eh. Atat na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Akala mo naman, automatic na gagawin si Tito Soto na Vice President pag natanggal si VP Sara. Isipin niyo po yun. Mas madali po magpahuli dapat ng mga magnanakaw sa flood control kaysa pagpatalsik kay VP Sara. Pero uunahin pa po nila yung pagpapatalsik kay VP Sara kaysa magpahuli ng magnanakaw sa flood control. Yan po ang uri ng gobyerno meron tayo. Yan po ang uri ng Senado meron tayo. Yan po ang uri ng mga mambabatas, mga congressman, mga senador, at gobyerno meron tayo. Mas madali pa pong patalsikin yung Vice President na hindi malinaw kung ano yung binibintang nila. Hindi po ba? Hindi po ba nakakaasar? Hindi po ba kayo magagalit? Alam na alam po natin yung nagaganap. Alam niyo po ba yung sinasabi nilang bilyonaryo si VP Sara? Magkano po yung pinag-uusapan natin? At most, 6.7 billion. Magkano po yung pinag-uusapan nating ninakaw sa flood control? 820 million according sa mga, hindi lang pala flood control, yung mga dumaan sa kanilang pera. 820 billion pala. Supposedly, mas mahirap kalabanin yung mas makapangyarihan. Pero hindi po eh. Dito po. Dito po. Sino po ang mas makapangyarihan? Si Martin
At ang iba pang pinaghinalang kasabwat dito sa malawakang flood control o si VP Sara? Dapat si VP Sara dahil Vice President siya. Pero bakit mas madali niyong gapiin yung Vice President? Mas madali niyong kasuhan, mas madali po ninyong siraan. Kasi nga, hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan sila kay VP Sara, yung mga akusado dito sa flood control. Kasi nga pag inimbestigahan nila yung mga flood control, para nilang iniimbestigahan yung sarili nila. Eventually, mapupunta sa kanila yung investigasyon. Kung sa flood control, tototohanin nila yung investigasyon, mapupunta sa kanila yung delivery ng maleta. Hindi ba? Oh, sino ba may delivery ng maleta? Nawala.